ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas. Walang hirap na naabot ang 108-pound limit sa official weigh-in ng title clash nila ni Mexican challenger Francisco Rodriguez. Pure Food star Hotshots big man Ian Sanggalang naghahanda na para sa kanyang hardcourt return sa susunod na season ng Philippine Basketball Association o PBA. Philippine Azkals football team umakyat sa 124th spot sa pinakahuling world rankings na inilabas ng FIFA. Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA kumpiyansang makakapagpadala ng hanggang 4 na national tracksters sa 2016 Rio Olympics. Four-time NBA MVP LeBron James magbabalik sa roster ng Cleveland Cavaliers. World number 1 Serena Williams at 20th seed Garbine Muguruza magsasagupa para sa titulo ng Wimbledon Tennis Open. Carrie Webb ng Australia at Marina Alex ng Amerika magkasalo sa liderato sa opening round ng US Women's Open Golf Championship. British cyclist Chris Froome nabawi ang overall leadership ng 2015 Tour de France. At American trackster Justin Gatlin itinanghal na Sprint King sa Diamond League meet sa Lausanne, Switzerland. Magandang Biyernes ng gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, ready to rumble na si Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes isang araw bago ang title defense kontra Mexican challenger Francisco Rodriguez. Kanina ay walang hirap na naabot ni Nietes ang 108-pound weight limit. Isang indikasyon na nasa wastong kondisyon ng 33-year-old Bacolod City Pride. Ang kabuang detalye ihahatid ni Dennis Principe. Walang hirap ni World Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes ang timbang sa katatapos na weigh-in ng Pinoy Pride 31 event kanina dito sa Cebu. Madaling na irehistro ni Nietes ang 108-pound limit, isang indikasyon na handang-handa na ito sa kanyang title defense kontra Mexican Francisco Rodriguez. Sa kabilang banda ay sumobra ng 1 pound si Rodriguez sa unang sampa nito sa timbangan. Kinailangan pang hubarin ni Rodriguez ang natitirang saplot nito sa katawan upang makapaglista ito ng eksaktong 108 pounds sa ikalawang pagkakataon. Paniwala naman ni Nietes ay hindi na ibuhos ni Rodriguez ang lahat sa ensayo kung kaya't nahirapan ito na kunin ang timbang. Talagang ganun yung talaga yung ano niya siguro. Shoot niya, talagang ganun yung talaga siya. Pero tingnan na natin bukas sa itaas ng ring. Ito naman ay maring tinanggi ni Rodriguez na nagsabi pa na handa siyang talunin ang long-time Filipino world champion. No, pues se va a ver mañana. ¿El peso lo traía? ¿El peso lo traía? El peso ya lo traía. She was say the weight is no problem, and I'm training very much for this fight, and tomorrow no excuse for Donnie Nietes and Chihuahua Rodriguez. Samantala nagbayad ng kahandaan ng Team Nietes sa kung anumang estilo ang ilalabas ni Rodriguez. Ayon kay Chief Trainer Edmund Villamor, mahusay mag-switch ng style base sa mga napanood nilang mga dating laban ng Mexican challenger. Yung style niya parang first round, so good yan. So good yan. First to 5 rounds, so good yan. Itataya ni Nietes ang kanyang WBO Light Flyweight crown kontra Rodriguez sa isang 12-round title fight bukas sa Waterfront Hotel sa Cebu. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, opisyal lang napabilang sa mga sikat na boxing champions ng World Boxing Organization o WBO, si Ala Gym Prize fighter Donnie Nietes. Ito'y matapos agawaran siya ng prestihiyosong WBO Championship race. Nagbabalik si Dennis Principe.
Nakahani na sa mga iconic champions ng World Boxing Organization si light flyweight ruler Donnie Ahas Nietes. Matapos ang weigh-in ng kanyang darating na title defense ay iginawad kay Nietes ang rare championship ring na personal na isinuot sa kanya ni WBO President Paco Valcarcel. Ayon kay Valcarcel, iilan lamang sa mga naging world champions ang ginawaran nila ng nasabing championship ring. Si Nietes naman ay ikalawang Filipino boxer na nakakatanggap ng nasabing singsing, kasunod ni Filipino boxing sensation Manny Pacquiao. It's that honor. That's a diamond ring. The only guy who got that ring in the Philippines is Manny Pacquiao. All the other guys who got the ring, De La Hoya, Barreras, Juan Manuel Marquez, Joe Calzaghe, Dario Michojecki, that kind of Klitschko, all that they got the same ring. Bukod sa pagiging longest reigning Filipino world champion, itinuturing din ni Valcarcel si Nietes bilang role model ng kabataan. It's something that we recognize you as a champion and as a human being. You deserve that. Sometimes you got fighters who got 7, 8 title defenses, but they don't deserve that because they are not role model for the kids who are growing up now. And Donnie Nietes got both. He's a great human being and a great champion. Samantalang pinayuhan naman ni si Nietes na ituon muna ang pansin sa kanyang Mexican challenger na si Francisco Rodriguez. Ito ang naging tugon ni Valcarcel nang malaman ito ang kagustuhan ni Nietes na umakyat ng timbang at hamunin si reigning WBO at WBA flyweight champion Juan Francisco Estrada ng Mexico. Step by step. Let him beat Rodriguez first, and then he can talk about Estrada. Because this is a top fight for Nietes. You know, that's a very big fight. Very, very close. Anybody can win in that fight. Si Valcarcel ay dumating sa bansa upang personal na mapanood ang title defense ni Nietes kontra Rodriguez bukas sa Waterfront Hotel sa Cebu. Para sa Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa basketball. Kung ang San Miguel Beer coaching staff ang tatanungin, dehado sila sa opener ng championship series kontra Alaska Aces sa PBA Governors Cup ngayong gabi. Ito'y dahil nagkaroon lamang umano sila ng isang araw na pahinga, habang ang Alaska naman ay 4 na araw na naghintay ng makakatapat sa finals. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Aminado si San Miguel Beer head coach Leo Austria na kakulangan sa pahinga ang maaaring maging problema nila sa matchup kontra Alaska Aces sa finals ng PBA Governors Cup. Ito'y dahil isang araw lamang ang kanilang break matapos na mapatalsik Shine Elasto Painters sa semifinals noong isang gabi. Ayon kay Austria, tiyak na mahihirapan silang mapantayan ng energy ng Alaska, lalo pat galing sa 4 na araw na pahinga ang Wilfred Uitengsu-owned franchise. Kaya sabi ko sa bench, so this is about time na to be focused and get in shape dahil best of 7, especially kalaban mo Alaska, so they will keep on running up and down. So we need a lot of energy na hindi naman kaya ng starter na masustain yan hanggang dulo dahil pipilitin kami dahil lalo na yung kalabo mo trap ng trap, press ng press, mahirap so kailangan pero maraming ways para ipanalo yan, kaya lang wala kaming full time to prepare. Hindi rin itinanggi ni Austria na maaaring mangapa sila ni Alaska counterpart Alex Compton sa serye, lalo pat posibleng magpatalbugan ang kani-kanilang imports. Kung masusustain namin energy and then if they don't want to lose and naando sila doon sa keep tracking their goal which is the championship, ay naman kaya din naman na dahil dalawa lang naman napalitan yung import nila saka import namin nagkaroon, di ba? All Filipino, same lineup naman na ganyan halos na ganyan. So tinalo namin sila all Filipino and then now the same team din nagkaroon. And then kung magkakasal lahat ng import namin saka import nila, I think I still have a good chance. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang San Miguel Beer at Alaska sa Game 1 ng kanilang Best of 7 series sa MOA Arena sa Pasay City.
Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, patuloy naman ang pagsalang sa team practice ni Pure Food Star Hotshot Center Ian Sanggalang. Ito ay para makabalik agad siya sa tamang forma matapos na dumanas siya ng season-ending ACL injury noong 1 taon. May report si Miss Star de Los Angeles ng La Consolacion, Manila. Kumpirmadong magbabalik aksyon sa susunod na season ng Philippine Basketball Association si Pure Food Star Hotshots big man Ian Sanggalang. Ito ang masayang ibinalita ni Assistant Coach Johnny Abarrientos kasunod ng naging maayos na recovery ni Sanggalang mula sa ACL injury na natamo niya sa opener ng All-Filipino Conference ngayong season. Ayon kay Abarrientos, bagamat dinahan-dahan nila ay patuloy naman ang pagsalang sa team practice ni Sanggalang. Definitely, I think he will be ready to play next conference. Bata pa naman siya, no? Kasi kailangan namin siya talaga. Yun yung malaking factor na wala sa yung presence ni Ian Sanggalang. Gayunpaman, aminado si Abarrientos na hindi magiging madali ang pagbabalik ni Sanggalang sa rotation ng team, lalo pat kinakailangan pang maibalik ng 6'7" ang kanyang dating forma. Hopefully, yung confidence na maibalik ko ng ganun kabilis, no? Kasi once he came from major injury, yun yung mahirap ibalik eh. Kasi more on mental yan eh. Pag malakas na, more on yung mental side, nandun pa rin. Na medyo takot kang tumalon, ng natural, takot kang tumakbo ng the same, diba? Na tinatakbo mo before, yun yung medyo problema sa mga surgery na injury. Si Sanggalang ay nag-average ng 7.4 points at 4.7 rebounds sa paglalaro para sa Sunmig Coffee Mixers noong 2013 to 2014 season. Bago siya na sideline dahil sa dinanas na season-ending injury. Para sa PTV Sports, Star de Los Angeles, La Consolacion, Manila. Sa football, may panibagong milestone na naabot ang Philippine Azkals football team. Sa pinakauling talaan na inilabas ng International Governing Body na FIFA, umakyat sa new high 124th place sa world rankings ang Philippine 11 mula sa dating 137th spot. Ito'y sa bisa ng kanilang impresibong performance sa FIFA World Cup Asian Qualifiers kung saan nakapagrehistro sila ng back-to-back wins kontra Bahrain at Yemen. Unang na-upset ng mga national booters ang Bahrain counterparts 2-1 noong Hunyo 11 bago nila binlangko ang Yemen 2-0 noong Hunyo 16. Ang susunod ng Philippine Azkals sa group stage ng FIFA World Cup Qualifiers ay kontra Uzbekistan at ang kanilang matchup ay itinakda sa Setyembre 8 sa Philippine Stadium sa Bocaue, Bulacan. Sa athletics, karagdagang slots para sa 2016 Rio Olympics ang asintahin ng mga national tracksters sa mga paparating na qualifiers. Ito'y upang may makasama si Phil-American hurdler Eric Cray sa pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa track and field oval ng 31st Olympiad. May report si Ms. Arian Malyare. Kumpiyansa ang pamunuan ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA na madadagdagan ang kanilang slots para sa 2016 Rio Olympics. Nakaliwat ka ng Olympic qualifiers na lalahukan ng mga national tracksters sa mga susunod na buwan. Sa panayam ng PTV Sports, umaasa si PATAFA President Philip Ella Huico na makakalusot sa qualifying meet sina veteran long jumper Maristela Torres, pole vault specialist EJ Obiena, marathoner Mary Joy Tabal, runner Edgar Alejan at iba pa. EJ Obiena ay nagte-training sa Italy, no? Mary Joy Tabal sa marathon. She's just 8 minutes off the qualifying standard, no? For Maristela, and right now Edgar Alejan, Cray will be there in the States, and Mary Joy most likely will also be traveling to the States to train there, no? We want one plane load. Samantala, inihayag naman ni Huico na hindi sila magbabago ng estratehiya sa training at conditioning. Lalo pat naging epektibo naman umano ang kanilang inilatag na programa para sa nakalipas sa Singapore SEA Games, kung saan kumolekta sila ng 21 medalya, kabilang narito ang 5 ginto.
Walang change of strategy. It's just that we will get what they have been denied. No, more exposure, better food, better nutrition, better conditioning. Sa ngayon ay tanging si Phil-American Eric Prey pa lamang ang nakasesiguro ng pwesto sa 31st Olympiad. Matapos na mag-qualify siya sa men's 400 sa Los Angeles meet noong Mayo. Para sa PTV Sports, Aryan Malgari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, karagdagang puntos naman para sa world rankings ang pupuntiryahin ng mga national gins sa Korea Open Taekwondo Championship sa susunod na linggo. Nagbabalik si Miss Arian Malyari. Puspusan ng pag-iensayo ng Philippine Taekwondo team mahigit isang linggo bago sila sumuong sa hamon ng Korea Open. Ayon kay National Coach Roberto Kitoy Cruz, hindi nila ituturing na simpleng torneo ang Korean meet, lalo pat karagdagang puntos para sa world rankings ang nakataya dito. Sina SEA Games gold medalist Samuel Morrison at Pauline Lopez ang mamumuno sa kampanya ng 18-man national squad sa 9. May ranking ngayon yan kasi parang G2, pag G2 parang panag-gold pa doon, parang 20 points. Hinirap din yung competition na to dahil halos karamihan ng mga matatapos. Dahil may mga naghahabol pa ng points for Olympics. Nandito lahat. Ibinalita rin ni Cruz na tinututukan nila ng husto ang pagpapalakas ng stamina ng mga national gins. Mas intense kasi medyo mahirap din yung competition. Kumbaga, binago kasi namin yung before SEA Games, so maganda yung results. So, pinukontinue lang namin yan. More on attacking at saka yung ang binibuild kasi namin ngayon is yung stamina nila. Kasi nga yung game ngayon, parang non-stop. Mga 2 minutes, nag-diretso. So, kailangan mas maganda. Ang mga aksyon sa Korea Open ay opisyal na magsisimula sa Hulyo 20 at magwawakas sa Hulyo 28. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa beach volleyball, plansado ng lahat para sa opening ng 2015 Philippine Superliga Beach Volleyball Challenge Cup sa Pasay City sa susunod na linggo. At kabilang sa mga inaasahang magpapainit ng aksyon sa LVPI Sanction Tournament ay sina Gretchen Ho, Cha Cruz at Alexa Mikek at iba. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyari. May basbas ng larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI, ang hatawan sa 2015 Philippine Superliga Beach Volleyball Challenge Cup. Ito ang ipinagmalaki ni Philippine Superliga President Ramon Tatsuzara, eksaktong 8 araw bago ang opening ng 12-team tournament na idarao sa Sands by the Bay sa Mall of Asia sa Pasay City. Ayon kay Suzara, pangunahing misyon nila sa pag-organisa ng event ay ang makatulong sa pagbuo ng permanenteng National Beach Volleyball Pool. I think we need to reactivate again. We were very good in beach volleyball in the early 90s, Asian level. We can go regionally and internationally again. So I think it's a good program. If this tournament will be successful, there's no stopping us to continue. And you have players who are very enthusiastic, especially players from the provinces and Manila. I think we should continue this program because this is an Olympic sport. Naniniwala rin si Suzara na ito na ang simula ng pag-angat ng popularidad ng beach volleyball sa bansa, kasabay ng mainit na pagtanggap ng publiko sa indoor volleyball games. I think this is one of the main priorities of LBPI, to LBPI President Joy Romasanta. PSL will do its share, we can support, and I think we are starting this program to support the LBPI beach volleyball program. And I think we have to move forward and have a beach volleyball national team in the future. Mga inaasahang magpapainit ng aksyon sa Challenge Cup ay sina crowd darlings Gretchen Ho, Cha Cruz at Alexa Misek. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. 4-time NBA MVP LeBron James magbabalik sa roster ng Cleveland Cavaliers. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports.
At nagbabalik po ang PTV Sports sa NBA. Eto na, magbabalik na sa roster ng Cleveland Cavaliers si 4-time League MVP James. Ito'y matapos na tanggapin niya ang alok na 2-year maximum salary deal ng Cavaliers kanina sa ilalim ng kasunduan. Tatanggap si King James ng sweldong $47 million sa susunod na 2 seasons. Pero pwede siyang mag-opt out sa second and final year. Hindi pa pinipirmahan ni James ang bagong kontrata sa Cavaliers dahil abala pa siya sa kanyang mga personal na aktibidades, kabilang na rito ang pagpopromote ng kanyang bagong comedy film. Ito ang unang pagkakataon na muling pipirma ng kontrata para sa isang team si James buhat noong taong 2006 at ang 6'8" star forward ay nag-average ng 35.8 points, 13.3 rebounds at 8.8 assists sa nakalipas na NBA Finals. Sila sa eventual champion Golden State Warriors 4-2. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Napalapit ng isang hakbang patungo sa kampyonato ng Wimbledon Tennis Open sa London, England si world number 1 Serena Williams. Ito'y matapos na patalsikin niya si 4th seed Maria Sharapova ng Russia sa straight set 6-2 at 6-4 sa semifinals kagabi. Naglaro sa center court ng All England Club, 3 beses na nakabreak sa laban si Williams at isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng paghataw ng service ace sa kanyang ikalawang match point. Chief opponent ang top-seeded American star ay si 20th seed Garbine Muguruza ng Spain na nagwagi laban kay 13th seed Agnieszka Radwanska ng Poland. Target si Williams na makasungkit ng pang-anim na titulo sa grass court Grand Slam event. Sa golf, Australian veteran Carrie Webb at Marina Alex ng Amerika magkasalo sa liderato ng opening round ng rain-delayed US Women's Open sa Lancaster, Pennsylvania. Kanina'y kapwa pumalo ang 2 farbusters ng bogey-free 4 under 66 sa Lancaster Country Club course upang lumamang sila ng one-shot laban kay Amy Yang. 55 golfers naman ang hindi nakatapos ng round dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Nag-rehistro ng 10 magkakasunod na par si Webb ataw ng 4 na birdies sa kanyang huling 8 holes. Sa kabilang banda, nagsumiti rin ng 4 na birdies si Alex, kabilang narito ang isang 18-footer sa 9th hole. $810,000 sa top prize ang pinaglalabanan sa 2015 US Women's Golf Open. Sa football, nagpamalas ng bangis ang Team Mexico sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa CONCACAF Gold Cup sa Amerika. Sa pamumuno ni striker Oribe Peralta na tumikada ng hat-trick, binlangko ng Mexico ang Cuba 6-0 kanina upang okupahin nila ang top spot sa Group 2 standing. Unang umiscore ng 1 goal sa first half si Peralta bago siya nagdagdag ng 2 pang goal sa second half. Ang 3 pang goals ng Mexico ay nagmula naman sina Carlos Vela, Andres Guardado at Giovanni Dos Santos. Ang susunod na makakaharap ng Mexico sa group stage ay ang Guatemala bago nila makatapat ang Trinidad and Tobago. Sa multi-stage cycling, nabawi ni British cyclist Chris Froome ang overall leadership ng 2015 Tour de France. Ito'y matapos na madisgrasya sa previous leader Tony Martin ng Germany sa stage 6 kagabi. Ang top honors ng 191-kilometer race ay inangkin naman ni Czech rider Cedel Cibar. Sa ngayon ay hawak ni Froome ang 13 seconds na bentahe overall laban kay TJ Van Garderen ng Amerika papasok sa huling 15 stages ng 3-week bike fair. At itinanghal ng Spring King sa Diamond League meet sa Lausanne, Switzerland si American star Justin Gatlin. Ito'y matapos na talunin niya sa Century Dash kanina, sina Asafa Powell ng Jamaica at fellow American Tyson Gay. Sumagitsik sa unahan si Gatlin sa huling 30 kilometro ng karera at naurasan siya ng 9.75 seconds. Ang susunod na kompetisyon na lalahukan ni Gatlin ay ang World Championship sa China sa susunod na buwan at dito ay siya ang itinuturing na title favorite sa 100 meters dahil kasalukuyang naglilimas pa rin ng leg injury si Jamaican Olympic race Usain Bolt. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Alam nyo ba na dahil sa pabago-bagong
sa bansa ay mas kinagiliwan ng mga Pilipino ang larong basketball kumpara sa baseball at football? Ito'y dahil ang basketball ay pwedeng isagawa sa isang covered court kung saan ligtas ang mga manonood sa banta ng malakas na ulan at matinding sikat ng araw, habang ang baseball at football naman ay parehong ginaganap sa open field. At ang PTV Sports. Yes! Happy Friday evening. Happy rainy ba? Hindi ko alam kung umuulan sa labas ngayon, silipin natin mamaya. Oy, kumusta kayo? Okay na okay naman. Ikaw? Okay lang. Uy, happy birthday! Birthday niya. Ewan ko ba't di ako Dahil may birthday ngayon. Kuya Mandy, birthday din. Hindi lang ako nag-birthday. Si Kuya Mandy Cabrera, birthday din yun ngayon. Ako na ang nag-red para sa'yo. Oo nga eh. Hindi ako makahanap na red sa bahay kanina. Tsaka si ABAP Executive Director Ed Dixon, birthday pala ngayon. Happy birthday. Happy birthday, boss. Sa pinakamagaling na commentators sa PBA nung araw. Idol. Idol yan. Okay. At syempre, meron po tayo ngayong question of the day para naman makisali kayo sa aming usapan. Kaya naman, Meg. Ang question of the day natin is, nyo ang magwawagi sa Game 1 ng PBA Governors Cup Championship Series ng San Miguel Beer at Alaska Aces. Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. O para magkaroon po kayo ng idea mga kaibigan, dahil ongoing nga po yung Game 1 yan, para sa mga nakatutok pa sa atin sa mga oras na ito, yung score ngayon and the first quarter 35-22 San Miguel, Alaska. Uy. Sino leading? High scoring game. Alamang ang San Miguel. Uy. Kanina lang yan 31-14 in favor of San Miguel. So naibaba nila sa 13. Okay, kayang-kaya pa yan maaga-aga pa. Masyado pang maaga. Tsaka lang sa mga sasagot sa question of the day natin yan, yung San Miguel, galing lang sila sa one-day rest. Isang araw lang pahinga lang. Sabi nga ni Coach Leo Austria sa atin, pagkatapos ng game nila nung Wednesday night, Thursday, practice sila agad. So wala na pahinga, technically. Ang Alaska, ilang days? Alaska, 4 days. So it's a matter of rest versus rust. Diba? Yung Alaska pwedeng kalawangin dahil sa mahabang pahinga. Yung San Miguel naman pwedeng mapagod. Feeling ko hindi naman ganun kahaba 4 days. Pero ano pa rin yan? Iba pa rin. Pwedeng, inaral nila. Sila Coach Leo nga parang nanood ng tape. Pinanood na lang yung mga previous games Alaska. Just konting usap, konting adjust. At ngayon mukhang nagbubunga lamang sila. Tingnan natin sa mga susunod na quarters. Okay. Ito na po ang mga nag-comment sa ating question of the day ngayong gabi. From Real Japet Star Hotshot. Real Japet Star Hotshot. Para sa akin, SMB to, pero matira-matibay ito. Kasi bugbugan yata tong series na to. Mahilig siya sa to. Oo nga, no? Si Jeffrey Jake Valdez Guillermo, San Miguel, syempre. From Tags Lopez Roloma, sabi niya, SMB syempre. Lakas kaya ng bagyo ngayon, ng championship din si Curry. Bagyo. Si Arvin Santos nila yung kanta niya. Oo nga ganda ng kanta ni Arvin. From Joshua. Sabi niya, for me, SMB yan, maghihiganti sila para sa mga sister team nila. Oo, pero yung Alaska, may revenge may revenge thing din yan. Kasi remember, natalo din sila nung All-Filipino Conference. Game 7 pa yun, so masakit. Tsaka nagkainitin ng Alaska during that time. Di ba? 3-point win for San Miguel. Sablay yung 3-pointer ng Alaska to tie the game. Sakit nun sa kanila. Kaya may siya. Okay, galing nyo kay Joseph Santiago. Kay Jason Lorenzo naman, Alaska yan, pero Hinebra pa din ako. Loyal. Okay, si Francis Bonifacio tayo. Sabi ni Francis Bonifacio Francisco, Alaska Aces yan, man. Kung pagdahan ng depensa, mas magaling ka Mar, marami kaming veterans, manapat sa kanya. At masisira lang diskarte nyo kay Abueva at sa all-around performance ni Travis, kaya Alaska yan. Good luck, Alaska faithful. Leonard Nasarada, Alaska 100% sure win. From Bindy, Alaska beat all SMC teams in Governor's Cup. Eliminations 3-0, quarterfinals versus Ginebra, semifinals versus Pure Foods, finals versus San Miguel. May point ako, di ba? Pakibati po yung anak ko na si
Calais Diaz, tsaka ang mahal ko na asawa na si Margie Nucom Diaz. May point nga naman. Pero we'll never know until matapos ang final. So, Pierrefoot's down. Let's see kung kaya din ni San Miguel. At doon mo doon mo mapapatunayan na tira ng Alaska ang all-SMB. Ralph Velasquez, SMB, they have size advantage kay Junmar. May super import AZ Reed, sharpshooter Marcio, super point guard Alex Cabagnot, and Spider-Man Arwin. Pakibati po yung girlfriend ko na si Len Hanohan. Happy 45th month sa Ribo. Wow! I love you so much and congrats din. Promoted ka na as bank officer at RCBC Emus. Thanks. Wow, congratulations. Congrats sa girlfriend mo, Ralph Velasquez. From Yeye Minada. Alaska yan. Okay, John R. Hilario Gonzalez, Alaska yan kasi pagod pa ang SMB. SMB fan po ako. So ito, coming SMB fan, feeling niya matatalo sila ngayong game 1 dahil kasi pagod ang team niya. Lack of energy. Hi nga pala kay Leonie, Fear the Beer, #PTV Sports. Salamat po, Jonard. Okay. From Anik Japson, syempre Alaska yan. Gutom na gutom mga Alaska Aces sa kampyonato at saka sweet revenge yan ngayon. Okay. Pakibati naman dito sa Hinoog City, Misamis Oriental. Sa Hinoog City, Misamis Oriental. Hello po sa inyong lahat dyan. Mayang gabi kaninyong tanan. Yan, sa lahat ng mga taga Misamis Oriental, salamat po sa inyo. Marvelous Fernandez Rebelde. Marvelous Rebelde. This is a much better and closer matchup than we thought it might be, but the Aces have proven their role players are capable of consistent going up and their defense is capable of locking down good offense that rely on movement, shooting, and passing. Yun siguro ang magiging big factor. Aces, 4-2. He never fan here. Alright. Nice point, ha? Gagaling na mga nagko-comment. Oo nga eh. From Maverick Castro, Bakay, SMB, no doubt. Kay Prof. Michael Andrew Guevara, kilala natin. Ating Alaska, favorite Prof. Alaska Aces will have a good fight but San Miguel will draw first blood. Alam kong kayang manumbalik sa deficit ang Aces pero too much yan for Beerman. Tingin ko, 7 games yan tatagal ang serye. Ulit, 7 games. Ito from Diane Hazelim Huerto, SMB. Oy, pansinin pala natin na yung conference natin, yung ngayon, All Filipino Conference games, 7 games. Right. Commissioner's Cup, 7 games din. At nakikita nila, 7 games na rin ngayon. Yung Governor's Cup. Exciting season. Yes. Diba? Yung season na ito. Pero excited din ako malaman kung sino mananalo sa Game 1. Kasi feeling ko yan ang magkakaroon ng momentum. Siyempre, up 1-0, kumbaga, lalakas yung loob mo. Pagka-up ka. Okay, kay Myra Flor Garcia Reyes. Sabi niya, SMB for the win. Please greet us here in Bitin Bay, Laguna. Ginebra fans for life. Thanks and God bless. More powered, solid fans of PTV Sports and John Lloyd, a.k.a. Sir Dennis. Wow, John Lloyd. Si John Lloyd nasa Cebu. Nasa Cebu. John Lloyd na pala si... O yan kuya. John Lloyd ka na. Matutuwa. Nasa Cebu City. Kasi nagtatampo siya pagka idol. Si John Lloyd, si Kuya Dennis, nasa Cebu City ngayon. Nagko-cover ng fight ni Nietes versus Rodriguez. Bukas na yan, Saturday. Okay, galing kay John Martin Zapanta Casano. Alaska Aces yan, nakapagpahinga sila ng maayos. Ang SMB mabigat ang kalaban, bugbog pa katawan nila. From Jory Padran, Alaska. Okay, Jethro Landig magkamit, San Miguel yan. Tanong ko na din po kung anong balita kay Rudy Hatfield. Sagot na natin nung kailan, nasa US siya ngayon no? Babalik pa po ba siya sa Ginebra? Hindi na po. Salamat po at pabati po mga taga-Tagwak, Boac, Marinduque. Alam ko diba nung huli nating nalaman yung tungkol kay Rudy, nagtatrabaho siya sa US. Yes. Diba? Okay. Although sayang, but I'm sure he's happy there. Nag-retire na siya. From Ariel Escote Tompong. SMB yan, wala naman sinabing Alaska pagdating sa finals. From June Fulo, SMB yan pero higpitan labanan dyan at mapisikal. #GinKingSolid. From John Faron Meha Camagong. San Miguel yan, Idol Dennis, unstoppable si Junmar ngayon. Uy, matunog din pangalan Junmar na maka-back-to-back sa sa MVP race, ha? If ever manalo siya, pangilan niya na to? Pangalawa na niya. Papa Dave Alvarado, Alaska dahil sa fatigue factor. Okay, si Kim Ronald. Kim Ronald,
Luzon, San Miguel, sigurado ko mang-aasar na naman Abueva, kaya huwag kayong magpadala sa Ines SMB. Focus on the game. Okay, ito basahin ko lang yung kay Jonel Kiambao Navarro. SMB po, batak po sila sa laro, lalo na po ang mga katawan nila. Di po tulad ng Aces na nakapagpahinga pa po sila. Ganda po ng jacket ni Ma'am Meg. Amazing playground. Team Duncan, happy birthday. Team Duncan? Thank you, Jonel. Asan po si Idol Dennis? Nasa Cebu, si John Lloyd. Thanks po, PTV Sports. Ayan, salamat, Jonel. Okay, basa pa tayo. From Jerome Paul Limon, sabi niya, sana Alaska, yabang ng San Mig, asa lang naman kay AZ. San Miguel ang tinutukoy niya. Asa lang daw kay AZ Reed. Rod Basit Ramos, syempre SMB. From Jojo Caballo Jr., Eric Cruz, SMB yan. Ask ko lang po, ano na bagong news sa NBA at si Cousins sa Sacramento pa din yun, yung mga free agency. At may bago bang player ang Houston Rockets? So far, yung Houston Rockets, malamya ang off-season nila ngayon. Bakit? Hindi sila naka-acquire ng player. Well, na-resign nila si Patrick Beverley, Corey Brewer, si Jason Terry, baka mawala pa sa kanila. Baka bumalik pa ng Dallas. Kasi diba naalala mo si DeAndre Jordan, hindi siya nag-commit sa Mavericks. So, for sure, si Jason Terry, since free agent siya, pupush ang Mavericks para makuha siya. So, yun. Okay. Medyo malamya yung off-season ngayon ng Houston. Si DeMarcus Cousins, as far as I remember, nasa ano pa rin siya, Sacramento pa rin. Pero, free agent pa si Cousins. Check natin, Okay. From Mars, Alaska Defense. Okay. So, parang defense ng Alaska ang inaan niya, Ron Lumidaw, Aces kasi, nakapahinga sila pero magandang laban to. McKinney Boys, maghaharap, Pampangas Best Arwin versus Pampangas Beast Calvin. Ayos na. Ganda na. From Jason Bermejo. Good evening mga idol. Sa tingin ko, San Miguel yan kasi malalaki sila. At walang makapigil kay Junmar Fajardo. Pakibati na lang sa family ko dito sa Mandaluyong City. More power. Salamat po. Reyes Raven. Tia Carnival, okay? Mina Sevilla. SMB, diba? Faith and Abby. Alright, Nelson Bitinho, basta 1-0 yan. Pero sino? Basta 1-0, o nga naman, magiging 1-0 yan ngayong gabi. Good night. Okay, basa pa? Bye-bye na. Sige, si John Kenneth na lang. From John Kenneth Juarez Nacional, SMB ako dyan kasi tingnan mo naman, nilalaro nila with ROS, lalo kung puputok si Lassiter, pwede po makahingi ng jersey ni JJ Helter Brand. Sige, pag nakapunta tayo sa practice ng Ginebra sa susunod na mga buwan. Oo, mag-request tayo ng mga jerseys. Siguro maganda rin yun, no? Humingi tayo ng mga jerseys ng mga players. Paging JJ Helter Brand, may nangihingi ng there's someone here asking for a jersey, number 13. Alright, ako, inaabot na naman po tayo ng oras. 10 bits na naman. Yes. Pasalamat. Maraming salamat sa ViewBlends. Visit www.facebook.com/ViewBlendsPH. Cosmo Pure Culture, Mr. Amis Tumang for the amazing playground jacket. Mr. Defense of California Blue, St. Louis Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Barcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Princess. Yung baby daw ni Jefferson Dayap Tuaso na si JM Theodore at JM Theoden, nanonood daw, inaanak ko daw to. Ayan tayo, Jeff Tuaso, maraming salamat. Si JR Pantua, maraming salamat na sa FX. Si Casey Derillo, Julius Chamboron, si Sir Mono niya sa News Division. Ako, salamat po sa first week ko sa News at 1. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga bumati sa akin ngayong araw na ito. Maraming salamat po. I really appreciate it. And of course, nako, Mama, Papa, I love you. Ginger at Rose Ann de Los Santos family dyan po sa Marikina City. Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan. I love you. And of course, teka, bago tayo magtapos, meron lang po kami i-promote na boxing event na mapapanood po ninyo bukas dito sa telebisyon ng Bayan. Ayan. Boxing at the Bay. Yan po yung title ng boxing event po na yan na inyo pong mapapanood bukas. Araw po yan ng Sabado. Pinapapromote yan ng ating kasamang si Audrey Goriseta. 3 to 4 p.m. mapapanood po ninyo. It features Renan versus Roylo Goles, ayan, and Joe Misako Noy Nay versus Edison Beruela. Ayan, so manood po kayo niyan. Exciting po yung laban niyan. Kasabay siyempre nung kay Donnie Ahas Nietes. Yes. Okay, Kuya Manny Cabrera, happy birthday po ulit. And of course, I hope nag-enjoy po kayo sa episode natin ngayong Friday night sa birthday.
Birthday night ni Yes. Had. Sports Radio Family. Oy, sa linggo, 4 to 5:30 p.m. The Real Score po, show ko. Makinig po kayo sa DZS Sports Radio 9 Minute. Ako po, si Haji Camino. Next, Yoso. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports.